Okay, again, good morning po. Ayan, sorry. Good morning again and welcome ulit sa klase natin, Finto 3, Business Analytics. International Trade and Business, okay? So, for today, i-continue natin yung topic about the national differences and economic development na chapter, okay, pertaining to doon sa economic development na part. Okay, last time kasi napag-usapan natin that we have certain aspects in developing a nation through economic activity, and napansin natin na meron tayong mga involvement nila innovators tapos si entrepreneurs. Okay, so meron tayong na-explain last time na yung level of economic development of a nation, na kung saan meron tayo nung term na tinatawag na GNI or Gross National Income. Okay, so this is yung level of kaya nilang i-produce, at the same time yung purchasing power ng bawat tao. Okay, so yung GNI and yung 3P na yan, okay, are static and does not consider economic growth rates dahil pabago-bago yan okay, or ay hindi pabago-bago, almost the same lang yung kanilang mga level, pero mapapansin natin na aangat ang ekonomiya kapag ang atin pong kapag ang atin pong mga tao ay yung cost of living nila is medyo relax na sila. Ganon. Okay? Sa ngayon kasi, makakabili ka ng mga worth 1,000 pesos na mga bagay-bagay, but that doesn't mean that your purchasing power is yun yung nag-indicate na mayaman ka na. O kaya mong gumastos ng 1,000 sa araw na to, pero hindi ibig sabihin na mayaman ka na. Baka yung 1,000 na yun ay yun talaga yung presyo ng item, and mababa naman yung value talaga na na yung parang kunwari magkano ba ang 1,000 na grocery noon at 1,000 na grocery ngayon. Okay, magkaiba yun. Okay, so the amount of money doesn't determine yung economic growth, okay, kundi yung kanilang cost of living na ini-enjoy nila. Okay, so nasa na tayo? Nasa topic din tayo last time, that innovators and entrepreneurs can be the engines of growth. Okay, bakit? Kasi syempre they introduce new products, they commercialize those products. Okay, so magkaiba tong innovators tapos entrepreneurs. So innovators, they include new products, okay, new process, new organization. These are the idea generation people. Okay, while entrepreneurs naman po, sila naman po yung nagko-commercialize ng mga innovative products na yon. So meaning, if you have an idea of something that will help the economy, okay, through bagong strategy or bagong item na parang existing naman na siya, pero let's say parang in-update mo lang yung item na yon. Okay, you have added some features or somewhat na ganun, okay, pero hindi mo inaisipang i-commercialize. You are just an innovator pag ganun. Pero pag entrepreneur, you will be marketing that idea or that item to the public. Okay, thus magkakaroon po ng syempre transaction sa mga tao, and it will trigger yung market economy, sabi nga nila. So doon na papasok yung ating topic for today. Okay, so the innovation and entrepreneurship require a market economy. Sabi nga natin last time, ang market economy is yan po yung
hindi po govern ng anyone yung transactions sa public. Okay? Hindi po sinabi ng government na ito ang bibilhin mo, ito ang ibebenta mo. Hindi. Ang market economy is meron po tayong freedom. Okay? So, yung freedom na yon is ang key persons natin na makikita rin doon ay yung mga innovators at entrepreneurs. Okay. So, sabi dyan, little incentive to develop new innovations in planned economies because the state owns all means of production and therefore the gains. Okay, kapag sakali man po na hawak po kasi ng government or ng a private entity ang market natin, lahat po ng kinikita, lahat ng production nasa kanya. Okay? So, anong gagawin ng tao? 'Di ba? Matatambay lang sila doon or basta susundin lang nila yung Pero kapag meron tayong market economy, we have the freedom to think ano bang magandang ibenta, magkano kaya to, ilan ba ang iproproduce ko, marami akong customer so siguro magkakaroon ako ng chance na lumago itong aking negosyo at yumaman ako, ganon, 'di ba? So strong relationship between economic freedom and economic growth is importante yan. Kasi kapag gusto mong magkaroon ng economic growth, okay, you have to give freedom to the people para magkaroon sila ng other ways to gain money, gain income. Sabi nga natin, kapag umaangat na yung buhay ng mga tao, doon mo mararamdaman na meron tayong economic growth. Okay, hindi yung kapag marami na silang pera. Okay, maraming negosyante dyan, maraming pera, pero hindi nila ginagamit yung pera sa pag trigger ng economic growth. Sinasarili kasi nila. Pero kung sakali man na na magkakaroon na ang yung yung time na yung pera na naimbak na yon ay magkakaroon ng flow yan sa market natin, doon na natin mararamdaman tong economic growth. Okay, naranasan nyo yan noong yung kasagsagan ng ECQ. Okay? We don't have income dahil syempre lockdown. Okay? And others din naman, ng mga negosyante, they don't have income. Syempre, wala rin naman silang mabentahan. Okay? So, anong nangyari doon? Bumaba yung ekonomiya natin. 'Di ba? Okay? Kasi walang palitan Walang palitan ng pera and goods or services na nangyayari. Okay? So, walang freedom doon sa natin, sa mga market natin. Okay? Pero noong nagkaroon ng may ayuda, may mga binigay na pera or yung mga local government units natin ay bumili ng mga tawag nila doon, yung may term dad sa amin. Hindi ko maalala yung tamang term kasi hindi ako naaabutan ng ganun dito. Okay. Yung pagkain, mga ganun. Hindi ko na alam. Okay, wala kasi dito, hindi uso dito sa amin yun. Ewan ko ba, hindi na makaalala yung mga LGU dito. Okay. Anyways, yung mga goods, yan na lang. Ilagay ko na lang sa... Ayun, relief pala. Sorry. Okay, yung relief goods.
'di ba? Yung relief goods na binigay nila ng mga LGU that time is binigay sa binili sa mga sa mga magsasaka, sa mga business owners, okay? As well as the ready to eat meals, nandyan na rin. Binili rin nila doon sa mga negosyante na nawalan ng hanap buhay doon, okay? So nagkaroon ng palitan sa ating market, okay? Dumadaloy ng paunti-unti yung yung pera at goods na nagpapalitan. So medyo na-stabilize natin yung economic situation natin that time. At the same time, meron din tayo ng mga ayuda na pera, okay, pambili ng grocery, pangbayad sa mga kung ano-ano, okay? So, umikot ulit yung pera natin. Meron na tayong freedom doon sa natin, sa market natin. And sabi nga nila, if we will not have this kind of transactions, babagsak talaga ang ekonomiya. Okay? Kaya nga ayaw ng mga negosyante, at the same time ng NEDA ang lockdown kasi walang umiikot na pera dyan eh. Okay? Pero yung mga tao, ewan ko ba, gustong-gusto nila kasi meron daw silang ayuda every time na magkakaroon ng lockdown. Pero isipin ninyo, yung ayuda na yan, maliit lang yan dun sa kanyang long-term effect sa national economy natin. Simpleng lockdown yan, pero ang laki ng effect niyan. Tataas lahat ng mga presyo ng mga bilihin. May ayuda ka nga, pero mataas nga ng bilihin. Okay. So, yan. Meron din tayong requirement when it comes to this innovation and entrepreneurship. Okay? Yung tinatawag na strong property rights. Last time na pag-usapan natin that the ideas, the products of a person must have yung patents, copyrights para naman sila yung mag-gain, hindi basta-bastang nananakaw yung kanilang mga ideas, okay? Hindi iba ang mag-gain doon, okay? Pero sometimes kailangan din naman na alisin natin yung property rights for the sake of the people. Tulad na lang po nung yung polio vaccine, imbis na yung nag-imbento is yumaman na siya ngayon, ang ginawa niya is hindi niya pinapatent, 'di ba? Okay, free for all, gamitin ninyo yung aking imbento. Thus, ang nangyari, mura ang vaccine ng polio, 'di ba? Okay. Kasi kung kung nandun kayo sa time na maraming polio victims, okay, baka nasa na rin tayo ngayon, yung breathing chamber, mga ganon. Okay. So, yan. Without strong property rights, individuals and business risk having innovations and potential profits are stolen. Okay? Kasi baka yung idea mo or yung mga binibenta ng mga business is hindi mo lang makikita doon sa kanilang business. Okay? So, marami nang pwedeng pagbilhan, mura na dahil wala namang talagang nagmamay-ari noong imbento na yon. Okay? So, yung profit mo is, or potential profit mo is nawala. Okay? So, if you want to yung gain a lot of money, then siguro doon ka mag-rely itong property rights na to. Lahat ng invento mo, sige, ipa-copyright mo. Yan, bawal kopyain to. Bawal gamitin ito ng iba. Sa akin lang kayo bibili. Ganon. Okay? Syempre, may monopolistic approach yon. Okay?
Sabi nga ni economist Hernando de Soto, okay, he claimed that inadequate property protection in many developing nations limits economic growth. Yun po. Yung tipong etong bansa na to, let's say Pilipinas, ayan, Philippines. Meron tayong inventor. Tapos ang nangyayari is that yung kanyang inimbento is hindi niya nilagyan ng property rights. Okay? Yung yung protection para doon sa imbento niya. Okay? Inintroduce niya yan sa public. Ngayon, si public naman meron siyang meron siyang nasa likod ng isipan na, what if ako na lang kaya yung magnegosyo nito? Total, wala naman siyang nilagay na any property rights para sa kanyang imbento. Okay, si negosyante na yon, okay, ginaya niya yung imbento nitong taong to, si galing ng Pilipinas. Si negosyanteng yon, ginamit niya yung blueprint na yon, nagpatayo siya ng pabrika sa ibang bansa, doon siya yumaman. Okay? Kasi hindi naman niya binili yung yung invento na yon. Kinuha niya lang yun sa ibang tao. So, noong naibenta niya, nakilala siya. Okay? Kawawa naman yung talagang inventor, 'di ba? Okay? So, one example of that is hindi ko lang talaga 100% sure yung yung fact na to. Okay? Yung pagkakaimbento ng karaoke machine. Ayan. Sabi ng iba, Pilipino ang gumawa ng itong karaoke machine. Pero yung mga iba rin naman, ang sabi nila ay gawa ng mga Hapon. Okay, so iba-iba. Okay, pero I think kung sakali man na Pilipino ang gumawa ng karaoke machine, then maybe patay manggugulod tanay. Okay. Wala yung manggugulo. Okay. Okay, so ayun, kung sakaling Pilipino ang gumawa ng karaoke machine, siguro yung nag-imbento nun is kung nilagyan niya ng property right, mayaman na siya ngayon. Okay? So, others na na pwede nating maging example dito is yung mga imbento ng ibang bansa na ini-import pa natin dito. At syempre yung mga inventor na yon, sila yung yumayaman. Okay? Just like yung iPhone. Oo. Okay? So, with the technology and the software development na unique compared sa iba, okay? Unlike kapag sa mga Java-based phones or yung mga Android phones, okay? So nagkaroon ng monopoly doon sa sa pagbenta or paggamit ng mga iOS dahil hindi naman siya free for all okay? So binibili mo siya, okay? Or meron kang after sales na services na ina-avail dyan sa mga iPhones na yan. Ang nangyari syempre wala tayong choice kundi bumili lang doon sa mismong mismong company nila. Okay? So Apple lang ang pwede mong pagbilhan ng iPhones. Okay? Unlike kapag Android phones, you can have different brands. Okay? So yung mga different brands na 'yon, ang nilalagyan na lang siguro nila ng property rights
ay yung mga hardware, nito ay yung architecture ng mga phones nila. Okay? Okay. Marami yan maraming pwedeng lagyan ng property rights. Pero yung kanilang operating system or yung software is free for all yan, yung Android. Okay? Pwede mong i-develop ng sarili mo lang. Okay? So, next naman po tayo. Okay. So, doon naman po tayo sa usapang political system. So, the required political system po pagdating sa economic progress is democratic. Okay? Democratic regimes are probably more conducive to long-term economic growth. Okay? Democracy, 'di ba? Bakit? Kasi sabi nga natin kapag democracy, meron tayong freedom eh. Meron tayong ang tao ay may choice na gawin ang mga bagay-bagay sa kanyang nation. Okay? So, in this system din naman, since ang mga innovators or entrepreneurs ay meron silang freedom, then they can apply for property rights. Property rights are only secure in well-functioning mature democracies dahil syempre hindi po yung tipong pag may naimbento ka ay hindi yan magiging patok. Ay hindi pwede yan kasi sa economy ay sa bansa natin merong batas na nagsasabing ganito ganyan. Pero pag sa democracy kasi may freedom ka. Okay? Ewan ko lang kung talagang nangyayari yan sa mga bansang may ganitong klaseng political system. Okay? So, may iba kasi na hindi sila supportive sa mga innovators, sa mga entrepreneurs. Hindi nila sinusuportan yung mga yon. Nangyayari is sa kanila lang yung gains dahil yun nga, yung ninanakaw na lang yung potential na income nung taong yon. Okay? So, while on totalitarian states naman are detrimental to progress. Bakit? Dahil they limit freedom. Okay? You have an idea, pero sabi niya, bawal daw bawal mag-suggest or bawal mag-imbento, bawal magbenta. Sabi ng aking sinasakupan, ang dapat ko lang ibenta ay patatas, kantalabat. Okay? So, they suppress human development. Okay? The people inside totalitarian states are limited to their actions, at ang nangyayari doon, wala tayong market economy. Okay? Oo, the people will buy something from other people, pero hanggang doon na lang yun eh. Okay? Yung bibilhin nila is specific doon sa pagbibilhan nila. Okay? While other political system naman po na mga bansa ay maaaring yung negosyante mag-i-introduce pa sila ng iba pang goods. Okay? Hindi lang specific ang ibebenta nila or hindi lang limited yung quantity na ibebenta nila. Kasi itong totalitarian na to, maaari kang bumili sa ganitong halaga, ganitong quantity lang, at yun lang yung bibilhin mo dapat doon. No? Okay? So, kung ikaw ay isang buyer, wala kang choice. Kung ikaw ay isang seller or innovator or entrepreneur, okay, wala nang growth na mangyayari kasi hindi mo na pag-iisipan kung ano bang magandang ibenta na tataas pa ang aking income. Okay? Yung mga negosyante, ganun ang pag-iisip nila eh. Kailangan nilang mag-isip ng new ways to boost their income. Okay? Magkakaroon sila ng mga sidelines, mga other products na isasama doon sa kanilang negosyo. Okay? Kunwari, very simple lang na na negosyo. Nagpatayo ka ng isang
mali lang na park, 'di ba? Okay? Doon sa park na 'yon, okay, mura ang entrance fee. Yan, mag-picture-picture kayo diyan, kanto. Pero doon sa park na 'yon, meron ka ring itinayo na maliit na business like cafe or kainan lang doon, okay? Na pwedeng yung mga bisita ay doon na rin lang kumain or bumili ng mga mga refreshments, mga ganon. Okay? Yung ganong klaseng idea ay makikita mo sa mga democratic political system. Okay? Unlike totalitarian, wala ka ng pag-iisipang ganun na negosyo kasi sinabi na sa'yo kung anong magiging negosyo mo. Yun lang yun. Diba? So, in order to have economic progress, you must have the required political system to support yung market na meron tayo doon. Okay? So, economic progress begets democracy. Sabi dyan, economic growth leads to establishment of democratic regimes such as in the case of South Korea and Taiwan, which is, ang alam natin, etong mga nation na to, they boost in the production, lalong-lalo na ng mga yung pag-produce ng electronic components. Okay? Alam natin na si South Korea and Taiwan, nag-hire sila ng maraming factory workers, mga ganon. Kasi sila yung exporter ng mga let's say parts ng computer, parts ng mga electronic devices natin. So meron silang economic growth, okay? So yan. Actually, Taiwan is matagal-tagal na rin yan na nagpro-produce ng mga motherboards ng mga computer, ng mga circuit board ng iba't ibang devices, okay? Others din naman na pwede nilang i-export is mga parts ng automotive, okay? Kung mapapansin natin, kapag bumili ka ng mga piyesa-piyesa, meron tayong mga may mga products na made in Taiwan, sabi nila. Okay? So, hindi lang sila nagpro-prosper doon sa kanilang nation, kundi dahil sa pagiging open nila, okay, sa kanilang bansa, nag-import sila ng manpower para makapag-produce pa ng mas marami pang negosyo, at the same time ng goods or services. Yun, meron silang economic growth. Okay? If China adopts a free market system, belief is that the country will have greater individual freedoms and democracy. Kaso nga lang, ang China kasi communism yan totalitarian yung nandyan. So, people sa China have limited choices sa kanilang mga ginagawa. Okay? So, meron tayo nung specific jobs lang para sa certain group of people sa China. Okay? Tsaka syempre yung negosyo nila doon is medyo may may patong na rin yung kikitain doon sa hindi naman patong may kaltas na doon sa kikitain nila. Okay, dahil babad nila yon or magiging part na yon ng kanilang government. Okay? That's the reason why other Chinese businessman is nag-abroad, okay, lumilipat ng ibang bansa tulad dito sa Pilipinas. Okay, maraming Chinese businessman dito. Bakit? Kasi meron tayong economic freedom Okay? They can prosper dito sa ating bansa. Okay? Unlike doon kasi, just like in the case of si Jet Li, okay? Na isang actor, okay? Madami na siyang nagawang pelikula pero
hindi siya yumaman sa paggawa ng mga pelikulang yan. Oo, sumikat siya pero hindi siya yumaman doon. Not until na lumipat siya ng ibang bansa, which is medyo may mga challenge din doon sa paglipat niya sa ibang bansa. Okay, dahil syempre sinusundan pa rin siya ng itong effect ng totalitarians. Okay, so others din naman na nakaka-apekto when it comes to economic progress is meron tayong geography, education, and economic development. Bakit? Kasi itong mga ano na to, itong mga aspeto na to is pagbigay din ng effect doon sa market natin. Okay? Sabi dyan ni Jeffrey Sachs, okay? He argues that countries with favorable geography are more likely to engage in trade, more open to market-based system. Okay? Ano ba ang geography? Lugar, yan yung usapang lugar, 'di ba? Imagine mo magpapatayo ka ng isang negosyo sa gitna ng walang katao-taong lugar. Tingin mo ba maglalago yung negosyo mo? Syempre hindi, 'di ba? Tingin mo ba maraming trades na mangyayari doon? Wala rin, 'di ba? So kailangan mong i-check din yung geography ng ng country kung yun ba ay let's say favorable when it comes to economic progress. Okay, may mga bansa tayo na mahirap makapunta doon, mahirap mag-export or import ng goods. Okay, kaya syempre wala kang makukuhang economic development doon or economic progress. Let's say binigay ko, kunwari ako daw ang sino ba nga ba may-ari ng earth. Okay. Kunwari, binigyan ko kayo ng sarili nyong bansa. Okay? Tapos, ang goal nyo is magkaroon ng economic progress. Kaso nga lang, yung bansa na binigay ko sa inyo ay North Pole or South Pole. Sabi nating bansa na yun, Okay. Okay. So, yung bansa na yun, paano yung magiging approach mo para makipag-engage sa trade? Okay? Kung ang hirap pumunta doon, okay? Limitado rin ang tao doon. Dahil syempre, walang tao doon eh. Ikaw lang mag-isa mo doon. Siguro yung mga parokyano mo, mga polar bears or what. Okay? Okay. Mahirap ang magkaroon ng economic progress sa mga bansang hindi favorable ang kanilang geography. Okay? So, ano bang dito? Ano bang bansa ang pwede nating example? Okay? Africa. Ayan. Ano bang magandang negosyo sa Africa? Okay. Ang Africa kasi medyo masyadong malawak yung kanilang lupain, pero limitado ang kanilang goods dahil sa transportation. Ayan. So, may mga hadlang tayo sa transportation doon. Okay? Maraming guerrilla, hindi yung mga parang terorista something ganon. Okay? Marami ding mga portion doon that you have to have tokens before ka makapasok. Okay? Syempre, limitado rin ang supply ng mga goods na nandun. Tulad na lang ng, let's say, tubig. Okay. So, kung ako, negosyante ako, okay,
siguro unti-unti ang gagawin ko is since ang Africa konti ang kanilang supply sa tubig pero malawak ang kanilang lupain, maybe I can create something doon. Okay, may siguro pabrika or pwede rin sigurong yung power plants, mga ganon. Okay, so kahit na walang trade, maaaring magkaroon ka ng negosyo, pero syempre mahirap i-develop ang kanilang ekonomiya. Okay, medyo hindi favorable yung geography, unlike sa mga bansang tabi-tabi lang. Ayan, sabi nga rin ni Sir Mark, yan, ang ginagawa rin nila doon ay pagmimina. Yan, diamonds. So, kasi malawak yung lupain nila, hindi mo alam kung anong nandun eh. Okay. Some of the doon din talaga sila nagmimina eh. Okay? Unlike sa mga sa mga country na tabi-tabi sila, so open ang importation and exportation of different goods from different countries. Okay? Tulad na lang ng mga European countries. Okay? Tabi-tabi lang sila. France, Germany, mga ganun. So, nasa isang continent lang kasi sila eh. Okay? Tayo sa Pilipinas, nahiwalay tayo ng na dahil sa yung ating bansa ay nasa gitna ng tubig na hindi katabi ng ibang nation, unlike si Brunei na pwede kang magtulay lang papuntang Malaysia, mag-tren ka lang papuntang Singapore. Okay? So malapit lang, 'di ba? Okay, pero yung Pilipinas kasi medyo malayo-layo sa mga iba. Pero syempre, we can also have economic development dahil may mga neighboring nations naman tayo eh. Hindi naman yung sobrang layo, diba? Okay. So countries that invest in education din naman, ito naman po yung isa pang aspeto na bigay ng ambag dito sa economic development is yung education. Countries that invest in education have higher growth rates because the workforce is more productive. Okay? Mas bibo yung mga mga tao doon sa country na pinanggalingan nila na mas mataas ang educational background nila, 'di ba? Okay. Countries in Southeast Asia have offset their geographical disadvantage by investing in education. Ito yun, yung sinasabi ko. Yung mga Pilipino, ayan, Southeast Asian country tayo, medyo meron tayong geographical disadvantage kasi nasa gitna tayo ng tubig, unlike tabi-tabing country. We have invested in education and we acquired skills para doon sa ating product. Ano bang product ng Pilipinas? Manpower. Okay? Ano yan eh? Madiskarte ang mga Pilipino. Ayan. Dahil syempre yung mga skills na nagain nila in this educational investment na ginawa nila, okay, is nagagamit nila. Oo. Ang mga Pilipino, kapag binigyan mo yan ng sirang bagay, hindi nila itatapon yan ng basta-basta, ayusin muna nila yan. Oo. Mahilig din sila sa mga ano ba yung tawag, term nila doon? Makawanan. Yan. Okay? Binigyan mo sila ng bagay na pinaglumaan na sabi nila, pwede pa to. Ganon. I-improve nila yung bagay na yun. With their current skills, they can have they can have other purpose doon sa bagay na yun. Tingnan nyo na lang yung mga pampasaherong jeep. Okay?
yung mga makina ng mga yon ay galing ng mga truck, yung mga makina doon sa mga lumang jeep ay nilagay din nila sa mga mga pangbukid na sasakyan, like yung panghakot ng mga mga sinaka nila. Okay, so akala mo kuliglig, yun pala yung makina niya, makina ng truck. Okay, tapos nandun dami-dami pa nilang nakasakay. So yung mga ganong klaseng mga klaseng inimbento ng mga taong to, okay, these are the products of their skills with their educational background, di ba? Okay, kasi mga ibang nation, okay, they just relied on their geographical advantage, okay, palitan lang ng goods, pero yung skills nila wala rin naman. Okay, so sa atin yun yung natin, pambato natin, yung ating education. Okay, so with our skills we can export manpower, tsaka syempre yung kikitain ng mga nasa ibang bansa, mga OFW, mapupunta rin naman sa Pilipinas. Okay, so yun nga lang, syempre yung production na ginagawa nila doon lang yun. Okay, so ito naman po, this will be discussed by next meeting. Okay, kasi learning objective 2 na po tayo, which will be identifying the macro-political and macroeconomic changes occurring worldwide. So yung topic lang po natin for today is all about the economic growth when it comes to the certain items na kung saan nakakapag bigay ng ambag sa ating economic progress. Okay, again, thank you for the time, guys, and I'll see you by next meeting po.